Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. November 26, 2022, mag-iisang taon na ng ating maitampok dito sa Sagip Kapaligiran ang pagpapakita ng humigit kumulang sa 20 naglalakihang butanding sa karagatang sakop ng Sariaya na bahagi ng Tayabas Bay. Naitutuwa ang mga mangingisda sa pangyayari dahil para sa kanila ay indikasyon ito na sagana ang karagatan sa isda. Ngunit mula noon ay wala pa ring sightings ng mga butanding ang nababalitaan kahit sa ibang bahagi ng Tayabas Bay. Indikasyon nga ba ito na sobrang nagagambala ngayon ang karagatang nabanggit dulot ng mga illegal na pangingisda? Kung ating babalikan, sa pagpasok pa lang ng taong 2023 ay bumulaga agad sa atin ang huling mga pampasabog na ginagamit sa pangingisda ng mga taga-barangay Bara, Lucena City. Sinundan ito ng mga hulid sa mga naglalakiang pamalakaya na illegal na nag-ooperate sa Tayabas Bay. Hindi matatawaran ang effort ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular ang mga nasa lokal tulad ng mga bantay dagat sa patuloy na pagbabantay sa karagatan. Ganun pa man sadyang tila wala rin namang katigil-tigil ang mga iligalista. Maigi sa mga pagkakataong naagapan sa paggawa ng iligal ang mga ito, ngunit paano sa mga pagkakataong nakakalusot na pati ang mga sanctuary ay minsay walang takot na nasasalakay tulad na nangyari sa Agdangan, Quezon. Isa sa maituturing na mapamuksa o lubhang mapanirang paraan ng pangisda ay ang pagpapaputok na sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin at ang mga itinuturong mga notorious dito ay mga taga-Lucena. Kamakailan lamang ay pawang Lucenahin na naman ang sumalida sa karagtang sakop ng Sariaya sa kagustuhang mapanagot ng mga otoridad kahit hanggang sa pagbilaw ay hinabol. Sa huli ay sa Lucena rin humimpil at nagsitakas. Ganun pa man kumpiskado ang mga ebidensya ng mga ito kasama na ang bangkang ginamit at ang mga isdang huli sa putok. Hanggang kailan mababalita ang Lucenahin sa gawaing ito? Sa katatapos na barangay eleksyon, ang mga binigyan ng bagong mandato sa Coastal Barangay ay inaasahan na magiging mapagmatsyag sa kanilang residente at tutukan ng problemang ito dahil sa barangay posibleng hindi naman nalilihim ang mga nasa likod ng mga illegal na gawaing ito. Dahil kung walang pagbabagong magaganap at maging tuloy-tuloy lang ito, nakapaghalal na naman ng maling leader ang taong barangay. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.